Sa mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kung kinakailangan ko po i-translate yan, ang ibig lamang sabihin po niyan ay naway sumainyo ang kapayapaan ng poong Diyos, Allah. Yung pong Allahu Akbar, yan po yung expression ng mga Muslim na nagsasabing God is great. Allahu Akbar. Pag narinig po ninyo yan, ang ibig lamang sabihin niyan ay Allahu Akbar ay God is great. Ngayon, bakit po natin inumpisan yan? Sapagkat masyado pong madrama. Ito pong nakaraang weekend. Ang weekend, Sabado at Linggo. Masyado pong madrama yan. Nandyan sa nag-iiyakan. Kunyari, itong Chief of Staff, yung pong pinaka-manager ng opisina ni Sara Duterte, na baka po kumantayan ng gusto, mapapahamak si Sara sapagkat talaga po naman napakalaki ang kanilang nilustay na pera. Sangayon sa report ng Speaker of the House, yung House po, ibig sabihin po niya ng Congress, Representative, at ang Speaker po ay walang iba kundi si Martin Romualdez, pinsang buo ni Ginoong Bongbong Marcos Jr. Ba't ko po tinawag na Ginoo? Sapagkat siya po ang nag-aaktong presidente sa ngayon. At wala po tayong magagawa kundi kilalanin siya bilang presidente. Mali na tinatawag ng Quadcom na Mr. President ang isang demonyo at hindi na presidente. Ex-president na po yan. Plain and simple Duterte. At ito po ay hindi matanggap ng kanyang mga pamilya at ang kanya pong anak na spoiled brat. Ang tawag nga ng kaibigang Christian Esguerra ay Bratanilla. Anyway, hindi po tayo doon dadako sa usapin na yan ng kanyang pagiging brat o ibig sabihin ay masyado pong nasunod ang kanyang katarantaduhan ng bata pa siya sapagkat ang tatay niya tarantado at ang nanay niya hindi po natin kilala. Abay, ang lumaki po dyan ay yung pong kanyang pagkatarantado. Bakit? Nakita ko yan nung kanyang bagay sa telebisyon. Pinagsusuntok ang sheriff sa Davao sapagkat pinapatupad ng sheriff ang utos ng husgado na i-demolish yung mga squatter sa isang pribadong pag-aari. Dumating si Mayor Sara Duterte, pinagbawalan niyang gumawa ng trabaho yung pong sheriff sapagkat mga botante niya pala yung mga squatter doon sa pribadong lupa na yun. Harap ng kamera mga kaibigan, maraming beses pinagsuntok-suntok ang mukha ng sheriff. At ito'y pinagmamalaki ni Digong. At itong nakaraan na quad hearing, ang sabi niya doon sa isang congressman, may I approach you, Mr. Chairman? Huwag ka mag-alaala, hindi kita susuntokin. Ibig sabihin, pinagmamalaki pa ni Sara Duterte ang kanyang pagiging butangera. Pasalamat siya hindi siya pinapatulan. At tulad po ng mga magiginoong mga lalaki, siguro Ilocano yung sheriff na yan sapagkat maginoo siya. Pero pag Ilocano siya, dapat medyo may na-fly kick siyang kahit na bodyguard man lamang ni Sara Duterte. Ganun pa man, ang pag-uusapan po natin ay maselan. Maselan sapagkat sa kauna-unahang pagkakataon, ang Vice President ng Republika ng Pilipinas ay nag-issue ng statement na meron na siyang kinausap upang patayin si Bongbong Marcos, ang Speaker of the House si Martin Romualdez at ang asawa ni Bongbong na si Lisa Araneta Marcos, si Lam. Ngayon, ano po ang implikasyon yan?
Abay, tungkulin ni Mr. Marcos na maging lalaki. Tungkulin niya ang maging Pangulo. Ipakita niya na Pangulo siya. Ipakita niya na hindi pwede yung ganyang kawalan ng respeto sa sambayanang Pilipino. Hindi po pwede yan. A threat is a threat. Sa wikang Tagalog, ang pagbabanta ay pagbabanta at it should not be taken lightly. Ako po, kaya po ako sanay dyan, matagal na panahon na po ako, marami na nagbanta at nagtangka sa aking buhay. Ano po solusyon ko? Pinaghahandaan ko. Kaya nga tama yan si Bongbong Marcos ngayon, tama yan si General Nicolas Torre na pinaghahandaan nila yung seguridad ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat ang pagbabanta should not be taken lightly. Kaya nga po, ang kasaysayan ng aking paghahamon ng duelo dito sa isang duwag na anak ni Duterte at ang tatay niya ay kasinduwag niya, ay sapagkat meron po tayong mga impormasyon na namumuro na ako, na meron na po silang tangka na gawin nila yung nagawa kay Percy Lapid. Abay, pinaplano pong gawin din sa akin. Eh, ang pagkakaiba po namin ni Ka-Percy, si Percy Lapid, mga kaibigan, ay musician. Hindi po mahilig sa baril. Ako po ay makata, pero mahilig po ako sa baril bilang sports. Kaya po pinaghandaan ko yan. Nung duelo na yan, naniniwala po ko hindi darating si Baste Duterte. Bagamat alam ko na sapagkat ang mga Duterte ay Bisaya, Davaoenyo at mga traidor sa away, pinaghandaan ko po na baka ang ipadala niya ay mga DDS from Batasan, yung pong tropa ni Lito Patay, yung pong pulis ng Davao na 100 mga Pilipino sa Quezon City, pinagpapatay po nila sa ngalan kulo ng tukhang, sa ngalan ng double barrel, sa ngalan ng demonyo ng pangalan Rodrigo Roa Duwag Duterte. Ngayon, ano po naging solusyon ko riyan sa kanilang pagbabanta? Naghanda po tayo. Lalo po natin pinag-ibayo ang ating pagpapractice sa mga shooting ranges. Dumayo pa po kami nila Kevin de Guzman dyan sa Santa Maria, Bulacan, sapagkat napakaganda ng shooting range dyan. At kahit na umuulan, abay nag-shooting range po kami dyan. At medyo nadapa-dapa pa po tayo ng konti kasi abay madulas po yung kanilang shooting range. Bagay, kung sa pelikula po yan, para kang Fernando po Jr. na nadupilas at gumulong-gulong sabay putok. Kaya lamang, no, ako po yung nadupilas, sabay himas po na aking tuhod sapagkat napakasakit ng bato na tumama na luhuran ko, mga kaibigan. Ganun pa man, ano po ang ating pong binabagtas dito na sa lahat na nagtatangka sa akin, abay humanda po kayo. Kung meron po kayong inutusan, humanda rin po sila yan. Kaya nga, nung sa Luneta, abay wala po akong tiwala sa kapaligiran. Maraming salamat at maraming po mga Pilipino, maraming pong subscriber, nagtungo po riyan, pati po mga ibang vloggers, Mapa Duterte, Mapa Marcos, abay nandyan po para saksiyan nila kung talagang sisipot ako. Sumipot po ako riyan. At sila po naman ay marami nag-volunteer na titignan daw po nila yung mga punong kahoy, baka merong sniper. Baka merong nais pong silbi sa katraidoran ni Duterte, sa katraidoran ng mga Davaoenyo upang kalabanin nila ang isang Ilocano. Abay nagkakamali po sila sapagkat ang Ilocano ay hindi po tatakbo. Masyadong pagpapahalaga ng Ilocano sa kanyang dangal. Mading mabainan ti Ilocano. Ang ibig po sabihin yan, hindi pwede mapahiya ang Ilocano.
ang dangal ay importante sa Ilocano. Kaya yung pong mga Dabawenyo, yung mga Duterte, wala pong dangal yan. Naghahamon ng duelo sa Davao, kinasahan ko. Hindi ako sinipot. Hindi ngayon, ako naman gumante sapagkat bobombahin niya daw ni Baste ang Ilocos. Ako naman ang naghamon. Abay, hindi rin ako sinipot, mga Indianero. Ang alam ko, mga Indian, mga kaibigan, matatangos ang ilong. Eh bakit ganito itong mga Indian na ito mukhang natapakan ng 17 baka ang ilong na pareho ni Gonggong Duterte. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa mga nagbigay po ng kalinga. Meron pong isang Batanggenyo tumawag. Humihingi po ng pasensya at hindi raw siya nakarating sapagkat siya po ay nagkaroon ng kapansanan. Siya ay na ospital. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Ngunit ako po ay bumisita sa kanya at masyado po tayo natat sapagkat sa kanyang pagnanais na iparamdam sa akin ang kanyang suporta dito po sa kawalan demokrasya, bumili po siya ng ating pong aklat. Ang aking aklat na kanya pong binili, may dedication siyempre. Lahat po ng mga bumibili ng aklat sa pamamagitan po nitong telepono na nakikita ninyo rito, ay may dedication po yan. Personalized. Personalized po yung kanyang kopya. Sa personalized sa kanyang kopya, mga kaibigan, nahihiram-hiram ng mga barkada, nakapila, ultimong kanyang kuya, ay unang-una pong pumila doon po sa paghiram nung aklat ni Waldy Carbonell, A Country Run Like Hell. Alam po ninyo, pinaramdam sa akin ng kaibigan ko na yan, bago kong kaibigan sa Batangas, bumili ng 20 upang sa ganun ay makatulong man lang daw siya sa ating pong krusada, sa ating pong paninindigan. Aba, hindi ko po kayo pinaparinggan na bumili po kayo, pero pag bumili po kayo ng higit sa isa, ay alam ko na ibig yung sabihin. Nais lamang ninyong magkaroon ng dahilan para tumulong po dito sa ating programa sapagkat inamin ko na po na hindi po ako bayaran, pero nabayaran po ako. Nabayaran ako ng YouTube sa dami po ng mga subscriber, sa dami po ng mga nagsishare at nagla-like. Abay, nakikinabang po tayo riyan. Meron pong legal na kabayaran. Ngayon, ang ating pong binabagtas ngayon ay ganito. Nais po natin na nanawagan tayo kay Bongbong Marcos na magpakalalaki, maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Huwag kang, Mr. President, sana makarating to sa iyo. Pakalatin po ninyo itong episode na ito. I-share po ninyo para makarating sa kanila na meron pong mensahe ang kawal ng demokrasya. Huwag kang magpapaduro, Ilocano ka, may dangal ka. Huwag kang magpapaduro dyan sa mga Dabawenyo na yan, mga duwag. Sasabihin mayroong inupahan, may kinausap. That is a very serious threat. Pero threat man yan, panduduro man yan, pambababoy yan ng Malacanang, ng presidency ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga po, sa buong mundo, alam po ng buong mundo ang ginawa sa inyo ni Sara Duterte. Tungkulin ninyo mag-react at magbigay ng matapang na reaksyon sapagkat lalabas na sa susunod, hindi lamang kayo ang kanyang pagduduro-duruin, kundi ultimong mga anak ninyo, lahat siya, sila Sandro, mga pinsan ninyo, sila Romualdez, lahat siya ay duduruin pa na mga manduduro ng pangalan po ay Durugista Duterte. Nabanggit ko na po yung katotohanan. Hindi po anti-drug ang mga Duterte. Sila ang tunay na drug lord. At kung bakit wala tayong ginagawa ay sa pag-alam ko po ang dahilan. Sapagkat tayo ay mga Pilipino. At ang mga Pilipino hindi po naglalakas loob na ituwid ang kamalian ng tunay na drug lord dapat labanan. At ang mga drug lord na yan
ang mga Duterte at napakaraming pinatay. Dapat yan, mga kaibigan, ngayon may dahilan tayo. Dapat wag nang papalagpasin ang 1 linggo. Impeach na yan. Impeach na. Impeach, tanggalin na yan. Ngayon, kung sino sa mga senador ang maninindigan, kahit na sila ay anong pangalan nitong akala mo ay alkansya na inchik, na Buddha, Bato de la Rosa, mga kaibigan, kahit na siya ay manindigan dyan, abay mag-rally tayo sa labas at batuhin natin ang kanya pong kotse. Wag po naman ninyong gagawin yan. Bayan po ninyo ako na lang pong gagawa niyan at titiradurin ko na lamang sa ulo yung kalbo na yan. Mga kaibigan, tayo po ay naninindigan na ang nirerespeto ay dapat bigyan ng respeto ay hindi yung katauhan ni Bongbong Marcos, kundi ang presidency ng Republika ng Pilipinas na binababoy ng isang Sara Duterte. Ang kapal-kapal ng mukha matapos magnakaw ng napakalaki at ayaw niyang ipaliwanag kung paano niya ginastos yung kanyang pagdanakaw, ba'y pinagtatanggol niya yung mga tauhan niya na baka magsabi ng katotohanan madulas, yan po mga Fajarda, yung mga Lopez na yan, ay pinagtatakpan niya. At para mapagtakpan yan, dinuro-duro niya si Bongbong Marcos. Ginoong Bongbong Marcos, nananawagan na naman tayo. Kayo po ay dapat manindigan, tungkulin niyo manindigan sapagkat tumatayo kayo bilang Pangulo ng Bansa. Abay, pinapabayaan ko po kayo sapagkat ang aking puntingin, hindi po uusad ang ating pong bansa pag walang Pangulo. Ganun pa man, kinakalimutan ko yung mga issue ko tungkol po dyan sa Smartmatic na yan. Sapagkat ang importante ngayon, habang tayo po ay dinuduhagi ng mga Duterte at ang kanilang kampon ng mga inchik, kasama po sa grand plan, sa malaking plano ng China, yung paggamit kay Duterte na guluhin ang ating bansa habang sinasakop nila ang Palawan, ang West Philippine Sea at yung Zambales, yung lugar ni Alan Panuga, mga kaibigan dyan sa Kabanggan. Abay, alam po ninyo, nabanggit ko ito ng pangalan ni Alan. Pero tumapang na po yan si Alan. Dati sabi niya, Kawaldi, wag mong babanggitin ang pangalan ko. Ha? Yan pong pagpapakita ng tunay na kultura ng mga Pilipino, yung baka tayo mapahamak, yung ating ginagawa, baka mabigyan ng ibang kahulugan. Akalain po ninyo, itong libro ko na ito, ayaw tanggapin ng National Bookstore. Bakit? Sapagkat takot sila kay Duterte. Sapagkat si Duterte, papatulan at papatulan ka sa gagawin mong pagkiling o parang pagkiling sa isang makatotohanang aklat. Nandito ang kanyang mga kasalanan. Pinagtsagaan ko po i-research yan. Nakinibing po tayo sa mga patay at nakitangis tayo sa mga naulila. Ngayon, mga kaibigan, impeach na natin yan si Sara. Impeach na po natin yan. Kayo mga congressman, huwag na kayong lalaro pa sa tadhana. Huwag na kayong lalaro sa politika. Manindigan kayo para sa bansa. Manindigan kayo para sa presidency. Kahit na huwag kayong manindigan para kay Bongbong, manindigan kayo sa dangal ng Panguluhan ng Pilipinas. Yun po ating paninindigan dyan. Let us all uphold the honor of our presidency. Let us all uphold and preserve the sovereignty of our land and fight for justice and honor in our country. Yan po ang ating pong paninindigan. Yan po ang ating pong pinakikipaglaban. Salamat sa mga bumibili ng libro sapagkat yung pong proceeds niya nakakatulong sa pagbili ko ng armas. Opo, nag-aarmas po ako para sa ganun.
Pagka meron po magtatangka sa akin, ako ay i-ambush, double ambush ang abutin po nila. Sapagkat hindi lamang double barrel ang nasa atin po. Multiple barrel. Kaya po, tayo ay nagbibigay ng anunsyo. Hindi po tayo naapektuhan ng mga threat na yan. Pinaglalaban po natin ang karapatan natin mamahayag. Pinaglalaban natin ang mapaalam sa mga Pilipino. Pakalatin po ninyo ito, ang mensahe ng katotohanan, wala pong kamatayan. Yan ang ating pong paninindigan. Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.